Hello mga idol, kumusta kayong lahat dyan? At good morning dyan sa Pilipinas. At dito sa amin sa Canada is gabi na, mga alas 8 na. So maliwanag pa. So mga alas 10 pa siguro to didilim talaga. So ang topic natin ngayon, kasi marami nagme-message sa atin, marami nagtatanong anong opinion natin doon sa trending ngayon na breeder-breederan. So yun, kasi may isang masasabi nating big time na sabungero na lumalaban sa gitnaan. Ang sinasabi niya doon ay makikita mo lang ang tunay na breeder daw lumalaban sa gitna. So yun, ang sa atin kasi medyo masakit para sa mga small time breeder na naghihirap sa pag-aalaga ng manok at nagsusumikap para umasinso, at saka masakit kung pakinggan mo talaga yung sinasabi niya na breeder-breederan. So huwag tayong mapapa-apekto dyan, at yun lang siguro yung mapapayo ko dyan. Huwag tayong mapapa-apekto sa mga sinasabi niya, kasi andito naman sa atin, manggagaling naman sa iyo kung tapat ka na nagbe-breed, nag-aalaga ng manok, honest ka. Yun yung pinaka-importante. Masaya ka sa ginagawa mo, at naipapalaki mo yung mga alaga mo, mga sisiw mo ng maayos, na healthy, at saka na-maintain mo yung quality, at saka lalong-lalo na pag sold out ka palagi, masaya ka, okay ka na dyan. So hindi mo na kailangan i-prove na pumunta ka pa sa mga malalaking labanan para lang na magiging breeder ka. So hindi yun yung totoong definition ng breeder talaga. Para sa akin, ang sabungero nga, dalawang klase lang yung sabungero. Isang fighter, isang breeder. Kaya nga, yung mga breeder, nagsusumikap sila na mapapabuti pa yung quality yung ng mga alaga nila, makapaproduce sila ng maayos na manok para maibibigay nila sa mga fighter. Kasi yung mga fighter, yun yung naglalaban talaga sa gitna. So kung may mga fighter na nagbibreed din, bonus na kanila yun. Kasi ano na yun kumbaga, so sabi pa nga yung isang big time na breeder-breederan, maswerte lang talaga sila, blessed sila. Kasi nung lumaki sila, meron na silang farm sa mga lolo nila. Parang tinitake over na lang nila. So nung nawala yung mga lolo nila or papa nila, tinitake over na lang nila. So mas maswerte sila, may pera sila, may mga financier na, may mga buyer na, kaya malaki yung presyo nila. Kaya hindi natin ipipilit yung sarili natin as mga small time breeder. Hindi natin ipipilit yung sarili natin nasasali sa mga malalaking pot money, tinatawag nilang gitnaan na labanan. So, hindi natin ipipilit doon kasi wala naman tayong pera na pang pot money. 110,000 for example, 55,000, wala tayo niyan. So ang atin, hanggat masaya ka lang sa pag-aalaga ng manok, na-enjoy mo yan, na ipalaki mo ng maayos, na maintain mo yung quality ng mga alaga mo, maraming bumibili sa'yo, nasusold out yung mga binibenta mo, yun sapat na yun. Yun na yung importante dyan. Hindi mo na kailangan patunayan na pumupunta ka pa ng pitmaster. Kaya nga nag-aalaga tayo, nagsisikap tayo na mapabuti yung quality ng mga material natin para sa mga buyer natin, yun sa mga fighter na mga client natin. Kasi gusto natin sila yung magdadala sa mga manok natin sa itaas, sa gitna ng labanan. So yun lang siguro. Dalawa lang yung definition ng sabungero, yung pagkakaintindi ko. Isang fighter, isang breeder. Walang breeder-breederan. Kung breeder-breederan yan, manluloko yan ang tawag, hindi breeder-breederan. Kasi hindi anong tawag sa Tagalog yun? Hindi madaling mag-breed ng mga linyada, magpalahi ng mga linyada. Gastos, pera, oras, lahat. Maraming nasasayang dyan. So hindi mo tawaging breeder-breederan yan, lalo na pag nagsusumikap.
nag-ipon talaga para sa mga materyales. So wala, hindi nila naranasan yan, hindi nila naranasan na mag-inquire sa mga breeder ng mga idol natin na hindi pinapansin. Wala, hindi nila naranasan yun. So huwag tayo mapapapikto dyan. So darating ang panahon, hanggat masaya ka lang sa ginagawa mo, naipalaki mo yung mga alaga mo ng maayos, healthy, hanggang sa pag-stag, hanggang sa pag-cock, hanggang sa pagbinta, masaya ang mga nakakukuha sa'yo. Maraming gustong kumukuha sa mga alaga mo, nasusold out yung mga siso. Okay na yun. Wala, hindi na tayo natin papatunayan yung mga alaga natin. Kasi in the first place, kinuha natin yung materials yun dahil subok na yun. Kilala na yun ang materials. Hindi na natin kailangan yun i-prove pa ulit. So, yun lang siguro ang response natin. So ang ipapayo lang siguro din natin, masasabi natin sa yung nagsabi nun na big time na wag na kayong sir, kung sino man, alam naman siguro ng karamihan, alam namin na andun ka na sa gitna. So wag mo na kaming apakan pa, kasi small time breeder lang nga kami. Nagsusumikap kami para umasinso, para may maipakain sa mga pamilya, may maipakain sa mga tauhan namin, makatulong sa mga small time breeder. Kaya yung mga presyo namin mas mababa kasi sa inyo, kasi malaking respeto namin sa mga big time breeder. So marami naman yung big time breeder na hindi naglalaban, so hindi na natin i-mention yun. So siguro yun lang ang mali mo, kung sino ka man. So, wag mo na kaming apakan pa, kasi hindi na maganda yun, kasi nakaka-apekto yun sa'yo. Paano naman kung yung mga nag-aidolo sa'yo bumibili sa'yo na gustong magsimula? So sa tawagin mo pa rin breeder-breederan, kahit naka-acquire sa'yo ng manok, kahit manok mo yung ginagamit nila sa pagbibreed. So para ka na rin naluluto sa sarili mong mantika, or ginigisa sa sarili mong mantika. So yun lang siguro. So ang importante dito sa pagiging sabungero natin, hanggat wala kang inapakang tao at masaya ka sa ginagawa mo, okay yun, pagiging sabungero. So enjoy lang natin ating hilig, walang siraan, sabay-sabay tayong aangat sa mundo ng sabong. Good luck po at God bless inyong lahat. From Hammerpot Game Farm.